Papasukin nyo kami mga pulis! Aming nilalaman sa aming galit sa nangyayari! Makibakas! Mga kurakot! Kulong na yan! Mga kurakot! Itigil ang cover-up! Investigahan lahat! Itigil ang... Sino ka kausapin? Marcos, korap! Hari ng korap! Marcos, korap! Hari ng korap! Marcos, korap! Tigil ang cover-up! Transparency! Hindi nila pinapakita ang tunay na nangyayari habang yung sina Marcos, yung sina Duterte ay nagpapakasaya dahil hindi sila natatawid. Yan ang itsura na investigasyon na ginagawa ng ICI. Hindi nila tinuturol ang tunay na mga may sala. Itigil ang cover-up! Itigil ang cover-up! Itigil ang cover-up! Itigil ang cover-up! Lahat ng sagot! Dapat managot! Dapat managot! Lahat ng sagot! Itigil ang cover-up! Korap! Nandito po kami para sa accountability dahil susunod ang lahat ng mga taga-ICI ay makinig sa boses ng taong bayan. Sawana ho tayo sa mga palabas sa Kongreso at Senado. Sinusunog na ang mga ebidensya. Kailangan na po natin ang accountability. Kahit si Marcos at si Duterte na alam natin na may pinakamataas na mga pagkakasala sa taong bayan ay kailangang panagutin at hindi dapat maging puppet ang ICI ng mga nagluklok sa kanila sa pwesto dahil taong bayan, mamamayang Pilipino ang nagpapasahod sa kanila mula sa buwis na sinisingil sa atin araw-araw ng buhay natin. Dahil sa hanggang sa ngayon, hindi pa rin po natin o hindi pa rin nila ipinapakilala sa atin ano na ba ang nangyayari. Itinatago nila yung mga dapat na bulgar na ipinapakita sa taong bayan. Ang gusto natin, habang nagkakaroon sila ng mga investigasyon, lihitimong nakikita ito live ng taong bayan para tayo mismo alam natin ano na ba ang nangyayari. Hindi tayo papayag na mga kontraktor lamang, na mga maliliit, na mga alam nating korap ang mananagot. Kailangan hanggang Malacanang, hanggang kay Sara Duterte, hanggang kay Bongbong Marcos, mapanagot natin dahil lahat sila ay may utang sa taong bayan. Sino ba sa tingin niyo po, kung papangalanan, sino ba sa tingin niyo dapat na nakakulong na ngayon? Si Sara Duterte, matagal na. Matagal nang napatunayan na malaki ang pagkakautang niya sa taong bayan, bilyon-bilyon, mula sa pondo ng edukasyon, para sa kanyang opisina na ginamit para sa pasismo, hindi lamang sa mga sinasabi nilang mga terorista, kung hindi sa aming mga aktivista dahil ayaw nila nabubulgar ang mga kalokohang pinagagawa nila. Si Bongbong Marcos lalong-lalo na, hindi siya pwedeng sabihin, wala siyang kinalaman. Siya ang pumipirma ng annual budget natin, kaya nasa kanyang mga kamay ang pananagutan. Kami yung comments sa speed na ginagawa ng ICI sa investigation. Yun nga po nanggigigil na yung taong bayan. Bakit hanggang ngayon wala pa silang nailalabmas na mga pangalan? At kung may mga pangalan man, siguraduhin nila na hindi lamang po ito sa papel nakasulat. Kailangan makita natin sila sa loob ng mga kulungan kung gaano ang paghihirap ng taong bayan. Imagine niyo po, milyong-milyong Pilipino ang nagugutom, milyong-milyong Pilipino ang apektado ng mga pagbaha. Ngayon, nililindol na tayo lahat ng kalamidad. Napapasa na sa taong bayan, pero yung mga korap hanggang ngayon malaya pa rin at binibigyan pa rin ng ICI ng pagkakataon para mangurap sa pondo ng taong bayan. Wala ba kayo na may makukulong dito? Kung sila pa rin ang mga nasa pwesto, alam natin hindi, pero hindi titigil ang taong bayan dahil ang lagi naming sinasabi, hindi tayo titigil saan mang mga kalsada, saan mang mga ahensya, kung kailangan natin silang araw-araw kalampagin, gagawin ng taong bayan hanggat wala tayong nakikitang nakakulong. Gumawa pa sila ng kulungan, di ba? Samantalang yung mga matagal nang nakakulong, siksikan para silang sardinas, samantalang ito, gusto nila maging maalwan ng kanilang buhay hanggang sa loob ng kulungan.
Mahiya naman sila sa taong bayan. Mahiya naman sila sa nagbabayad ng buwis. Hindi na lang mga maralita ang nagsasalita. Kahit ang mga artista, kahit ang may mga maayos na kabuhayan, danas na danas nila yung epekto ng korupsyon sa ating bayan. Ma'am, yung live stream, ano tingin nyo doon? Maganda pong may live stream, pero hanggang saan aabutin ang live stream? Pag napagod sila, titigil sila. Hindi dapat tinitigil ang pagpapanagot. Gusto natin hanggang kulungan, ihatid natin sila. Ma'am, dapat bang dagdagan o baguhin yung komposisyon ng ICI? I mean, yung mga member pa? Sa totoo lang, dapat ang nasa pwesto ng mga ganitong investigasyon, taong bayan eh. Dahil alam natin, mas taong bayan ang niloloko. Yung mga nakapwesto ngayon, mananatili lang yan, maglilingkod, sino ang nagpwesto sa kanila. Di ba? Ganun lagi eh. May cover up na nangyayari. Kaya yun po ang malakas nating pinapanawagan. Tigilan ang mga cover up, panagutin ang lahat ng sangkot. Hindi dapat may mga ilang taong hindi makukulong dahil sila yung nasa mataas na pwesto. Paano yung cover up? So, paano yung cover up? Ayaw po natin na kung sino, dahil alam naman natin sino ba nagpwesto sa mga taga-ICI, yung mga nasa pwesto ngayon. Kung sila pa rin naman, yung maililigtas, edi alam natin, may nangyayaring cover up. Alam naman natin, mga kababayan, hindi tayo dapat maglokohan dito. Hindi dapat maligtas si Marcos Jr., hindi dapat maligtas si Sara Duterte dahil sila ang pinakamalaki ang pagkakautang sa taong bayan. Hindi lang yung mga kontraktor, hindi lang mga congressman. Lahat ng sangkot, yun ang panawagan ng taong bayan. Lahat ng sangkot dapat managot saan man sila nakapwesto sa ating pamahalaan. Ma'am, kung hindi sila yung dapat na member ngayon ng ICI, sino? Kumuha po tayo ng mga magigiting na mga leaders mula sa iba't ibang sectors ng ating pamahalaan. Matagal na nagsasabi, malaki ang korupsyon sa usapin ng mga magsasaka, sa mga manggagawa, sa mga maralitang tagalungsod. Bakit hindi po sila ang kunin natin para mag-imbestiga? Alam natin sa sarili natin, pag itong mga leader ng bawat sektor ang nakapwesto, hindi yan mababayaran, hindi yan pinipinpoint lang, hindi sila ang pinili na mga nasa pwesto, kaya gagawin nila ang pagpapanagot sa lahat ng sangkot dahil ang kanilang responsibilidad ay pakinggan ang boses ng kanilang mga miyembro. Danas na danas po nila yung mga sitwasyong kinakaharap ng mga miyembro nila sa mga grassroots. Kaya alam natin, magiging makatwiran ang solusyon kapag nanggaling sa boses mismo ng mamamayang Pilipino.